Soxergen Region, pangwalo sa palarong pambansa 2024. Senador Tolentino at General Santos City Mayor Pacquiao, pinangunahan ang pamimigay ng pinansyal na tulong sa lungsod ng General Santos. At lungsod ng Tacurong, kinilala ang mga mahuhusay ng mga FOSI desk officer. Yan ang ulo ng mga balita sa Soxergen Headliners. Mundo may magbago, patuloy pa rin ang pag-unlad ng ating radyo. Isang siglo na ang lumipas, ngunit nananatiling radyo ang pinakamalakas na boses ng Pilipino. Hatid nito'y di lang musika at ritmo, pati na rin kaalamang huhubog sa ating pagkatao. Impormasyon at balitang angkop di lang sa mga matatanda, abot na rin pati mga bata. Oras ay mahalaga, kaya lagi tayong dapat kumonekta. Buksan ang isipan sa makabagong radyo para sa makabagong Madlat MCO. Kaalamay ipapalaganap sa bawat isa, alinmang henerasyon at panahon. Ito ang Sokelco Radio Kidlat 88.1 FM. Bagong istasyon ng bagong henerasyon. Hatid ay serbisyo anumang uri ng panahon. Makakasama ninyong tatayo sa anumang hamon. Hatid namin saya't pag-asa. Dahil sa Radyo Kidlat, MCO, bida ka. MCO, bida ka! 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 MCO 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 Bida Ka! MCO, bida ka! Wilfredo Evangelista, Eileen Suelio, Carlos Fabian III, Jonathan Leisa, Paul Alan Aquin, Katrina Trevilla, Nel Labuen, Oscar Salamanca, Jason Palos. MCO Bida Ka! Magandang araw, South Central Mindanao. Narito na ang mga pangunahing balita sa Soxergen Headliners ngayong Hulyo 17, taon 2024. Soxergen Region, pangwalo sa palarong pambansa 2024. Narito ang ulat. Nasa pangwalong pwesto ang Soxergen Region sa overall medal tally ng palarong pambansa 2024 na nagtapos kahapon. Ika-16 ng Hulyo taong kasalukuyan na ginanap sa lungsod ng Cebu. Batay sa tally, nakakuha ang Soxergen ng kabuuang 71 na mga medalya na kinabibilangan ng 17 gold medals, 23 silver medals at 31 bronze medals. Samantala, napanatili naman ang National Capital Region o NCR ang unang pwesto kung saan nakalikom sila ng kabuuang 238 medalya na kinabibilangan ng 78 gold,
66 na silver at 74 na bronze, na naging sandalan nito para muling masungkit ang pagiging rank 1 sa palarong pambansa. Ito na ang ika-17 sunod na kampyonato ng NCR sa naturang taunang sporting event. Pumangalawa naman ang Calabarzon Region na may kabuuang 57 gold medal, 51 silver at 53 bronze medal, habang pumangatlo naman ang Western Visayas Region na may 56 na gold medal, 41 silver at 41 bronze medal. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Senador Tolentino at General Santos City Mayor Pacquiao pinangunahan ng pamimigay ng pinansyal na tulong sa lungsod ng General Santos. Narito ang ulat. Pinangunahan ni Senator Francis Tolentino at Mayor Lorelie Geronimo Pacquiao ang pamamahagi ng tulong pinansyal na 2,000 piso sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa 600 beneficiaries noong ika-15 ng Hulyo taong kasalukuyan sa Oval Gymnasium nitong lungsod. Ang tulong pinansyal ay napunduhan sa tulong ng tanggapan ni Senador Tolentino. Bukod dito, nagkaloob din ang senador ng 6 na wheelchair para sa mga persons with disabilities o PWDs. Labis ang pasasalamat ni Mayor Pacquiao kay Senator Tolentino dahil inaprubahan ng senador ang kanyang kahilingan na mapalagyan ng air conditioning unit ang Oval Gymnasium. 30 milyong piso ang ilalaang pondo ng tanggapan ni Senator Tolentino para sa lungsod ng General Santos. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terdi Valencia para sa Soxergen Headliners. Para sa uling balita, lungsod ng Tacurong, kinilala ang mga mahuhusay na mga BOSI desk officer. Narito ang ulat. 20 na violence against women and their children of BOSI desk officers mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ng Tacurong ang lumahok kamakailan sa 2 araw na gender sensitivity training and orientation on violence against women and other related laws. Ang kaganapan na ginanap mula sa 18 hanggang 20 ng Hunyo taong kasalukuyan sa SNM Resort sa Barangay Upper Katungal ay isang makabuluhang inisyatiba na naglalayong pahusayin ang mga kasanayan at kamalayan ng BOSI desk in charges sa paghawak ng mga kaso ng mga inaabusong kababaihan at mga bata. Ang pagsasana ay pinangunahan ng Placement and Institution Care Section ng City Social Welfare and Development o CSWD Office sa pamumuno ni Charo B. Muico, RSW, RPM, Binibining Maria Angela B. Horlador, Executive Assistant 3, at kinatawan ni City Mayor Joseph George Elechoncito, MDDPA, ay nagbigay ng inspirasyon sa mga kalahok. Ang unang araw ng pagsasanay ay nakatuon sa pag-unawa sa Republic Act No. 9262, Republic Act 7610 at Republic Act No. 9208. Kasama ang procedural flow para sa paghawak ng mga kaso ng BOSI. Itinampok sa pang-umagang session ang mga speaker na sina PSMS Cheryl Jane Espiritu at ang kanyang team, habang ang hapon na session ay pinangunahan ni Atty. Ronaisa L. Camendan. Sa ikadalawang araw, si Binibining Diana T. Guadalupe, MPA GAD Focal Person, ay nagsagawa ng isang malalim na gender sensitivity training na naglalayong pataasin ang kamalayan ng mga kalahok sa mga isyu sa kasarian at pag-unlad at itaguyod ang pagkakapantay-pantay. Nagtapos ang programa sa ika-3 araw sa pamamagitan ng awarding ceremony para sa Functionality of BO Desk in Charges 2024. Nagsimula ang event sa isang processional march ng lahat ng barangay BO Desk in Charges na sinamahan ng kanilang mga barangay chairperson. Nagbigay ng pambungan na pananalita si City Social Welfare and Development Officer Nancy Bawe na pinuri ang dedikasyon at pagsusumikap ng BO Desk in Charges. Kinilala ni Executive Assistant 3 Maria Angela Horlador na kumakatawan kay Mayor Lechoncito. Ang mapanghamong 24/7 na responsibilidad ng BO Desk in Charges ay inulit ang patuloy na suporta ng alkalde. Samantala, ipinakita ni Muico ang katwiran sa likod ng programa at ipinaliwanag ang pamantayan para sa pagsusuri ng pinaka-functional na BO Desk in Charge. Ang mga nanalo sa Functionality Assessment and Evaluation ng Barangay BO Desk 2024 ay inihayag tulad ng sumusunod.
Ang natitirang barangay botes in charges ay nakatanggap ng consolation prize bilang pagkilala sa kanilang pagsisikap at dedikasyon. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Valencia para sa Soxurgen Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Soxurgen Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.